Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias. Siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodias at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay niyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Ipinahihiwatig sa ating ebanghelyo ngayon na may respeto si Herodes kay Juan Bautista. Marahil, mataas ang tingin niya sa propeta. Siguro, kung may taong nakakakilala ng lubusan kay Herodes noon at alam ng taong ito ang paggalang ng hari kay Juan, lubos na magtataka siya bakit nagawang ipapatay ng hari ang propeta. Alam naman natin kung bakit humantong sa ganon ang sinapit ni Juan Bautista. Bagamat humahanga siya kay Juan, hindi nangangahulugan nito na may commitment si Herodes sa propeta. Makikita natin dito na hindi sapat na gusto lang natin ang isang bagay. Dapat lumilitaw din ang pagkagusto na ito sa ating buhay. Ganito rin ang hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon. Hindi sapat na gusto lang natin na makinig sa mga homilya o kaya maging masugid na tagahanga ng iba't ibang digital evangelizers. Nakikita dapat sa ating mga buhay ang naririnig o napapanood natin sa social media. Isinasagawa rin dapat natin ang mga nakukuha nating aral mula sa salita ng Diyos. Kung bibigyan mo ng antas ang iyong sarili mula 1 hanggang 10, pagdating sa pagsasabuhay sa salita ng Diyos, anong antas ang ibibigay mo?